Hali kayo, may papakita ako sa inyo. Kahapon, nung naghahardin si Mrs. T, ay at saka nagromonda ako dito sa neighborhood with my kape. Dumating yung aming kapitbahay, mabuti na aming kapitbahay, at binigyan kami ng upuan. Alam nyo kasi, pumanaw na yung father-in-law nung kapitbahay namin, yung tatay ng wife niya. May bahay sila sa Etobicoke. Etobicoke is a nice town. Nice, very nice old town. Yun ang kalapit ng downtown ng Toronto. At napakarami yung mga gamit na talagang iba hindi pa nabubuksan. Kita nyo, may tag pa nga yan, no? Well, nagamit na ito. Pero ang kagandahan nitong chair na to, yun lang gagamitin ko nga pala, sponge na nilagyan ko ng maraming dish soap at pressure washer na galing sa yung just regular hose. At make it bubbly, scrub it well, should be good. Hindi talaga siya madumi. Yung mga stain na kita niyo dyan ay galing sa shed niya. Matagal na, ilang taon kasi itong in-spray ko na nga pala ito. So yung mga lawa-lawa ay naayos na, natanggal para bago ka mag-scrub, di ba? Ngayon, ang ka-special nito, kala nyo parang regular na plastic chair lang. It is plastic, of course. Mas maganda pa rin yung kahoy, lalo pat maganda yung mga wood niya, di ba? Yung mga popular wood, mahogany, or even from cherry, or cedar, di ba? Pwede siyang kolumpyon. Alam niyo ba? Ito pwede niyong ilagay, ikabit doon sa paa at kolumpyon siya. I think maging perfecto to. Lagyan lang ng kutsyon, maging perfecto to sa aming aseteya na puti, lahat puti. Pati bulaklak, puti. Kaya yun ang gagawin ko. Konti na lang yung aking space dito sa aking memory, kaya let's go. Kung maputol man, picture lang ipapakita ko sa inyo. Honey. Sandali. Alright. Umpisa na natin. Basahin muna natin. Oop, naka-laser siya. Ayan. Para naman mo dito, bait yung, wala yung aking Carhartt pants. Anyway, alright. Bango ng Dawn soap. Ano bang gamit yung dish soap? Yung bang nasa Costco? O yung dish soap ng maganda dito, hindi lang itong SpongeBob yung sponge na to, scrubbing pad, kundi yung brush. Kumuha ko nun sa binidyo ko yun, kumuha ko sa IKEA. Alam niyo yung brush na $1 lang, yung may suction siya. So ito lang ang ginagawa natin. Para ako naghuhugas ng pinggan. Dahil video to at alam kong naghahabol ako, siguro maganda kung makakuha ko ng 10 minutes pang extra dito. Just decente na yun sa akin. Just gonna do a quick clean up, quick rinse. At kung detailed to, then may take me a while. At wala akong oras. Nasa phone ko. Marami dito mga kagamitan na recycled, repurposed. What I mean by that is ginagawa nila na binibigay nila, dinodonate. Yung iba kino-convert nila something else.
For example, yung natiklop ko na. For example, yung mga pallet. Alam niyo yung mga pallet, pag magpapadeliver kayo, ginagawa yun na minsan na palamuti, minsan na struktura para sa kanilang Christmas lights or bakod or sa compost. Yun na naisip ko ngayon eh. You gotta be careful with that kasi ibang pallet, although not at all, binabago na nila, may chemical, parang treated wood nga sila para hindi mabulok. May chemical na hindi pwede yung isama gawing bakod or raised bed dahil masama magkaroon kayo ng contact nun at sa prutas ninyo, baka makain nyo, diba? Again, gusto ko lang ma-rinse ito at so kagandahan nga pala nito, ito may locking siya, itong lilip mo lang itong dalawa tapos nagre-recline siya, kita nyo, pwedeng makataas tapos ilalak nyo, nakalock na siya. Kung gusto nyo i-adjust, lift the armrest, okay, upwards, tapos i-adjust nyo kung ito na yung pinakang recline nya, and then make sure para hindi mag-move, you lock it and it's not going anywhere. Galing, no? Tapos okay na siya. Konting kwento, konting pakita sa inyo, and of course ito yung paa nya. Lalagay ko to mamaya pag paa is paa. Ibig ko sabihin ito, dudumi talaga siya, no? Parang unlimited yung aking sabon. Sinaturate ko to ng Dawn soap eh. Pansinin nyo, yung mga soap doon sa Costco, hindi ako nakaharap sa inyo, ay hindi masyadong mabula, tsaka hindi masyadong nakakatanggal ng grease. You need a bunch of them, di ba? Yun ang kagandahan ng Dawn dahil formulated siya para talagang matanggal yung grease. At konti lang amount compare sa yung mga nakikita ninyo sa Costco. Marami ka, nakakamura nga kayo, pero if you look at it, mas maraming amount na kailangan ninyo para matanggal yung grease, di ba? Kaya minsan hindi nasa quantity yun, kundi nasa quality, di ba? And a lot of people sadly na nabubulag na sa dami o sa numero ng isang product. Ito at nakatipid sila. What do we have meron kaming mga galing Costco na mga dish soap, pero I'm saying if you want quality and they're out there, hindi lang interesado mga tao kasi nga it's about the price. But if you look at it in a different view, ibang pananaw o perspective ng tao, talagang mas nakakatipid sila. Kaya okay, seems like ginagawa ko ito napakarami dahil may paparating ako dito kay alam. John, take you too. Okay. Oh, yung soap, that's fine sa salon. It's fine as long as you don't do it every day, you know, totally fine. Dito ako naglilinis para iwas kalat. Hindi perfecto, pero you see there's something, you spot, and tanggalin mo. Nga pala, since nandito ako nagipag-usap sa inyo, alam niyo ba dito, kapag kasagasagan ng summer, minsan nagrarasyon sila ng tubig. What I mean by that is, kahit hindi may kakulangan ng tubig, nagiging maingat sila. Meron ditong rule
Actually, hindi rule yun, ordinansa. Ordinansa yun dito sa town, and I'm sure maraming town ay ganito. Even sa inyo siguro, dun sa mga nasa ibang probinsya rin. Pero hindi lahat ay may ganitong law. Sa bahay, sa address, dinidikta ng address kung kailan ka magdidilig. Pwede kang gumamit ng tubig, shower, wash your hands, dishes, diba? Maglaba. Pero kung hardin na katulad dito, or anything na related outdoor, I don't know, maybe wash your car, which by the way, we will talk about that too, kasi may isa akong video na nakita na bawal daw mag-wash ng car sa driveway. And I say, depende yan sa ordinansa ng law ng town, at depende rin yun kung ini-enforce nila. Ito ibig ko sabihin, alis muna tayo sa paghugas ng kotse. That could be maybe another video. Tulad nito, kung ang address ninyo ay 501, anything na ang huling numero ng inyong address ay it falls sa tawag ba yun ni odd numbers, 13579, then may certain day yun na allow na doon ka lang magdilig sa mga araw na yon. Halimbawa, MWF, Monday, Wednesday, Friday, yun ang allow ng mga address na nagsisimula, nag-end ang numero sa odd numbers, 1, 3, 5, 9, or 9, di ba? At yun namang mga even numbers like 2, 4, 6, 8, I would say even 0, ay ibang araw naman yun. So salitan sila. Kaya kung makita ka, minsan kasi nagro-ronda rito yung mga town officials, and sasawayin ka nila pag nakita nilang, hey, you know what, Monday ngayon, bakit ka nagdidilig? Alam mo ba, paparemind nila sa'yo, nothing crazy. And usually they leave you with a warning. Of course, they have the power to give you ticket, pero wala pa ako nakikinig na gano'n. Just warning lang. And I think that's sufficient. Tama lang yun. Kasi nakakalimot tayo, di ba? Or minsan talaga disregard nila. That's another story. And the town needs a lot of proof. Maring tumulong ang kapitbahay dahil doon, or I don't know, stalk them, which is they don't have time for that. I don't know. Wala pa na ako nakikinig na gano'n ka-crazy. Teka, bago matuyo yung tubig, yung sabon. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit, dahil yung init, yung init kasi nawawalan nga ng make sure na mayroong sapat na tubig ang lahat. At alam nyo ba, makakamura kayo ng paggamit ng tubig, paglalaba, even paghahardin, kung sa umaga niyo gagawin or sa gabi, dahil mas mura ang patak ng metro ng tubig sa ganong oras. Alright? Kaya, at saka ideal yun, yung bago pumasok ng trabaho, ang mga, or pagka-uwi galing trabaho. Diba? Silipin ko muna, baka ubos na yung aking baterya. Dakdak ako ng dakdak. Abay, meron pa. Okay, let's mag-usap pa tayo. Ano pa ba? Patungkol naman, I think na-cover ko na yun, pero yung dito sa tubig nga, di ba? Kaya nga, for example, Monday, ang let's just say ang mga odd numbers 1, 3, 5, and 9 ay allow ka lang ng Monday, Wednesday, Friday, di ba? And Sunday o kung ano man, o yung ganung order, then kung ang address mo ay 502, then makita nila ako dito, then sasaway nila ako, sabihin nila na, hey, Lakay, bakit Monday ngayon at ang address mo ngayon nag-e-end sa 502. Hindi mo pa time, bukas pa ang time mo. Ganun ba? Ganon. Yun ang mga I think in-enforce lang talaga nila yun kapag yung tag-init at bihirang-bihira yun na talagang kakulangan ng tubig. Pero don't be surprised kung mag-show up sila sa inyo at you washing your car, or you doing things like this, and nabanggit nyo sa inyo, just stop
And importante na you have to know your local laws, di ba? Yung mga ordinansa. Katulad sa atin, it's good to know that too kasi even sa atin may mga ordinansa rin, di ba? Yung mga kabaranggayan. Wala nga palang barangay dito. We will talk about that some other time. Doon naman sa kotse, ako ay isa sa kilala dito na sa dami naming kotse rito, which is hindi yun na brag, kundi kailangan yun. At yung iba, well, not all, but yung iba talaga ay hobby. At para sa akin ay yung hindi need kundi want. Pero simple lang yun, kita nyo naman yung kotse, di ba? Matanda pa nga sa inyo karamihan yun eh. I have over 30 years old Chevy, di ba? Ngayon, paghuhugas, a different story. Alam niyo, pag naghugas ako dito, yung soap na pupunta sa lawn, it doesn't go straight sa lake. Somehow you will end up there, pero it takes so much process, di ba? So, kita nila dito na dito siya. Pero yung paghugas ng kotse, when you put soap there, kung ano man mga sangkap mo, and then you start rinsing it, di ba? Everything will end up sa river or sa lake, kadalasan lake dito. Kasi ng sewer namin, itong pipe dito will go straight sa lake. Kaya kung pupunta kayo, maliligo kayo sa lake, makikita nyo may mga tunnel doon. Yun yung galing din sa city. Pero control yun dahil sa city, lagi may nag-check kung gaano kataas ang bacteria level noon. Kapag tumaas, then isasara nila yung beach. Anyway, hindi lang yun. May mga halaman at hayop na maaaring hindi maging malusog or ikamatay nila kung maraming concentrate talaga noon. Sa amin naman, wala pa naman nakukuha ang ganong case. Isa pa, I can claim kung ano yung mga soap na gamit ko, and I wash my cars. Wala namang problema. At ako lang talaga ang nagwawash dito. And the city officials see me here, pass by, I would wave at them. Sometimes I shake their hands, you know. That was back then, before the COVID. Everybody here is scared now, kaya which okay, ayaw ko maglawig. Kaya rinse, yep, I do that. Nobody bothers me, even neighbors. And trust me, dito sa neighbor na to, there are some old-timer folks here na they go by the book. They're like very strict kasi they want their place to be nice. Kita nyo naman, may upload ako sa inyo how we may have an old house here. Buong kabahayan dito ay 1960s pa ang bahay, sometimes 1950s, but they're actually good. Actually, mas maganda pa nga yung ganung bahay eh. If you want simple, right? Kaya they like to keep their property clean, nice, tidy, di ba? And kaya doon nag-iba na ngayon kasi hindi lahat tumatagal habang buhay. Napupunta sila sa nursing home, which I would talk to you about that too. At nagre-retiro, retiro, you know, for life. Or just they simply move yung mga anak nila. They move somewhere more north kasi nga mas payapa doon, mas norte pa. Trust me. Itong town namin nagbabago din ng madali. Marami ng para sa akin mga vultures and so many let's just say masamang mga uri ng mga bagong immigrants. Yes, I would say that. And by the way, for those of you na bago lang dito sa channel ko, talagang ginawa ko to para magsalita, speak my mind, lalo na sa politics. Kaya kung interesado kayo, abangan niyo yan. Kung hindi, that's fine too. Wala akong particular na subject ngayon dito sa aking channel. So yun lang. And yun nga. Kaya just be aware. Pinakamaganda noon, sabihin nyo sa inyong sa website nila, you can find ako tinitingnan ko yung website nila. Ganun din gawin niyo. Ngayon, kung hindi lang sa website, meron silang 800 numbers that you can call and ask them questions. Hey, ano ba ang pag-wash ng car dito? Pwede ba ako mag-wash? Pwede ba akong ano yung rules nyo, ordinasyon ninyo sa paggamit ng water, sa pagdidilig ng halaman? Ano ba, meron ba kayong ang bango ng sampagita? Diyan sa side ninyo, yung sampagita, pag humalimuyak, yung hangin pumunta sa akin. Bonfire or camp? Not well, city na rin to halos itong aming town.
Let's say a simple campfire, bonfire, or anything na even pagputol ng puno. Maraming mga rules dito na kailangan yung malaman bago nyo gawin. Pero once na makita nyo yun, you can navigate and much alam niyo ang gagawin ninyo kung alam nyo. Particular, magputol kayo ng puno, okay, ng sanga. Alam, dito sa amin, for example, you can't simply cut the trees. Wala kayo, nasa property ko yun. So they don't have say about it. Well, you're wrong. And you will get fined, hefty fine. Tapos, may mga rules sila. You have to apply for permit pa rin once you cut it. Tapos, once you cut it, talagang completely cut, di ba? Kailangan nyo i-replace ng puno yon. So, maraming mga proseso. Isa pa, may puno rito na may certain laki kapag hindi mo na makamas ng iyong halimbawa kamay o ganito, halimbawa hindi nyo na mahag, you can't really cut that. It should be even smaller than that, you can simply cut it. Maybe kahit nasa property nyo. Marami, and everyday nagbabago. Not everyday, but from time to time, don't be, just keep yourself updated. It's good to know that kasi nagbabago rin yun. Just for example. Pero dito, you can completely cut your branch, trim it, prune it. Ang tawag ng prune, P-R-U-N-E. That's pruning. So maliliit naman ng mga halaman, trimming, like bush, trim it. Yun ang pagkakaiba nila. And kung may homeowner kayo at even just good knowledge rin na if you wanna someday probably deal with cutting trees, it's good to know those tree cut method, which is just check it online, tree cut method. Nabanggit ko yung kasi nanood ako sa kaibigan kong channel and they're talking about trees. It's pretty much easy kung gagawin niyo yung homework niyo and know the laws and it should be fun. Fun nga, easy and fun. And I love it. Sa mga videos ko, if you look sa mga older videos ko, I have that. And I wish I could show you all mga ginawa ko. Pero those are mahirap Mahirap mag-video pa rin sa public. I'm still not used to it. Dito I'm very comfortable na around the house and even sa bubungan, kaya I hope na may makapulutang iba sa inyo. At alright, that's good. Well, let's assemble this, ha? Yung nakikinig yung ingay, that's a backpack mower. Yun yung backpack. Ilalagay nyo yung backpack. It's a big machine, it's about 25cc. Ang engine niya. And that's a fun machine. I would have to say that is a Stihl. S-T-I-H-L. I'm not a Stihl fan. I'm an Echo fan. Pero magandang Stihl. Kilalang kilala yon sa mga trader, sa mga nagte-trade. It's pretty much straightforward itong ginagawa ko. Straightforward, ha? Yeah, slip mo lang na ganyan, no? Nothing. You don't need a... Uh-oh. Ang problema pag nasa camera ka nag-video ka, nagmamadali ka, diyan ka nga muna. Hindi pa siya nakakabit pero I wanna see this. Oh. Wait. Palitin natin. Ay, mapahiya pa ako sa inyo nito, ah. Yan lang, lakay. Hindi mo. Wait. No, it's inside. There. Inside. Yeah.
Although hindi siya naglalak, we'll investigate that later. Maybe it needs to be locked sa taas. Okay, there you go. Let's see, still rolling. You see that? It's very nice. It should be snug. And then again, sabi ko sa inyo, flip that up. Tapos yan ang nakataas. Upright. Diretso ang likod nyo. What do you think? Tapos i-recline ninyo. You lift this, itong armrest, taas nyo na pareho, and then you push it kung saan yung desired ninyo. There you go. Pwede ako mag-vlog dito. Again, lift it. There. There. Parang ano siya, it's plastic, pero you can tell it's matibay. I don't know kung uupo dito ang 300-pound guy or gal. I assume na may weight limit nga pala mga ito. Look at this, very nice. I'm already comfortable. Pwede na ako matulog. Ilalagay ko yun dito sa taas. At ganito na lang. Pag nakakita kami ng kutsyon, yung cushion dito, para naman komportable. Yep, it's good. So anong tingin nyo? Pasado ba sa inyo? It's free. Bigay ng aming mabait na kapitbahay. And just rinse yung mga naiwang mga damo. Pero that will, those are grass clippings. At kagandahan nito, yan, spot. Again, kapag nakita kayo ng mga ibang kababayan natin na nagba-vlog about nakakita sila ng mga furniture, may nagbigay o may napulot sila, think of it as a very familiar na lugar na nangyayari dito. At very common yun dito, and there's nothing wrong with that. Huwag nyo ikahiya. At yun lang muna siguro, sadyang mahaba na to. Again, kaibigan, padayon.